안녕하세요 여러분, mahal sa Ragbimida, panggapsumida. So, ang topic natin ngayon ay paano nga ba sa Korea ang paggamit ng mga arithmetic or yung tinatawag natin sa atin ay math, no? Kung meron sa atin sa Filipino or English ng math, syempre meron din naman sa Korea. Okay? So, ano nga ba ang math sa kanila? So, una ay C. Okay, ang number 1 natin ay C, addition. Okay? So, ang addition sa Korea, ang verb niya ay si to hada. Okay? From the verb to hada. So, ngayon, sa Korea naman, ang pinaka-addition niya talaga sa number ha, is to sem. Okay? Pero, iban din yung tawag kapag mag-i-equal ka na. So, pag ang equal niya ay siya si to hagi. Okay? And, remind ko lang pala kapag mag-add kayo ng mga number sa Korea ay dapat Sino number, hindi native number. Araso? Okay. So, dagdag ko ulit kung example, 1 plus 1 equals 2, ang equal sa kanila ay or nun. Depende kung yung words na last ay nag-ending sa consonant or walang consonant o tatawag na may pachim o walang pachim. Example, 1 plus 1 equals 2. In Korean, il tohagi irun i. Okay, bakit irun ang ano niya? Kasi si il, so meron tayong sound shift na tinatawag, kaya plus natin si un dahil may pachim siya, magiging irun. So, i ang sagot. Okay? So, pangalawa natin si subtraction, which is siya si minus. Okay? So, paano nga ba siya sabihin sa Korea? So, from the verb peda. Okay? From the verb peda. And, subtraction to Korean number siya si peksem. Peksem. Okay? So, paano naman siya gamitin sa equal? Okay? So, sa equal niya si Peggy. So, syempre, gagamit tayo ng Sino number. So, example natin si 5 minus 2 equals 3. So, paano siya sabihin in Korean? Syempre, Sino number. Peggy 는 3. Bakit nun nasa dulo? Kasi si wala siyang pachim. So, ilalagay natin si 는, yung pinaka-equal niya. 는 3. O Peggy 는 3. Okay? Pangatlo natin, si multiplication. Okay? Si multiplication. From the verb 곱하다. Okay? 곱하다. So, in Korean multiplication number, siya si 곱셈. Lahat ng niya kapag sa Korean ay may sem sa dulo. Pero iba naman ulit ang tawag sa kanya kapag mag-i-equal na siya. Okay? Example natin, 2 times 2 equals 4. 2, 4. Okay? So, paano siya sabihin in Korean? Paano nga ba si Sino ulit? Okay. Si 2 times 2 equals 4. In Korean, 곱하기 2는 4. Okay? 2 times 2 equals 4 in Korean is 곱하기 2는 4. Okay? So, pagdating natin kay multiplication, I remind lang guys na hindi siya pwede gamitin sa pangkalahatan. Si times na yung x na yan. Okay? So, example natin, si 3 times faster, 3 times more, ganyan. Hindi siya pwedeng ilagay si 곱하기. So, instead, 곱하기, magiging pe. Ang gagamitin sa 3 times na yan, o 3 times more, 3 times faster, is hindi Sino number, okay? Native number. Sample, si 2 times. So, 2 times ay Sino native number gagamitin. So, instead, 곱하기, ang gamitin natin, magiging pe. Example, 2 times
2 is dul, or magiging do na siya dahil ginamit na natin siya sa sentence. 2be. Okay? 2be. O, 3 times naman. Sebe. Dahil set dapat yung number na yun, tanggal na naman natin isang letter. Kasi binuo na natin siya sa sentence, magiging sebe. So, about 10 times. O, siyempre, dahil native number gagamitin natin, magiging yolbe. Imbis na sino number, magiging native number. Araso? So, bigyan natin ng example si 5 times. Yan. Example natin si COVID cases increase 5 times in a week. ganyan. So, 코로나바이러스 확진자가 일주일 동안 5배 늘었어요. So, pang last natin, kung meron tayong addition, subtraction, multiplication, syempre meron din namang division. Okay? So, ang divide natin sa Korean ay si nanuda. From the verb nanuda. So, division. Yan. Sa Korean naman siya si nanutsem. Pero iba din naman ang gagamitin kapag mag-i-equal ka na ng number. Okay? Example, si 10 divided by 2 equals 5. In Korean, syempre, sino number naman siya, hindi na pwedeng gamitin ng native number. So, paano nga ba? 10 divided by 2 equals 5. Then, 10 나누기 2는 5. 10 나누기 2는 5. Yun lang. Sana may natutunan kayo. See you next time. 다음에 봐. 안녕.